Ng Panginoon. Sa umaga pong ito ay atin pong hanguin ang atin pong pag-aaral sa Roma chapter 5 verse 12 to 21. Roma chapter 5 verse 12 to 21. Ang babasahin sa Magandang Balita, Biblia, ang atin pong tatalakayin sa umaga pong ito. Sabi po ng Biblia ay ganito: ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating, subalit magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala sa buhay at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong tatalakayin sa umaga pong ito ay ating pong bibigyan ng titulo na Original Sin, Human Corruption in Adam. Ito po yung original na pagkakasala, ang kasalanan, ang corruption na meron po si Adan ay bunga po sa unang pagkakasala ng ating pong mga magulang. Meron pong isang mahusay na tagalilo ng palayok na gumawa po siya ng molde. Molde ba tawag doon? Molde. Na ginagamit po nila para po makagawa siya ng mas marami pang palayok. Parang pattern. Gumawa po siya ng pattern. Yung molde na kanyang ginawa po ay napakaganda, napakakinis, at tila matibay. Kaya lang isang araw, bumagsak po yung molde. At hindi po napansin noong manlililo na mayroong crack yung pong molde niya. At ang nangyari po, nung hindi niya napansin, gumawa po siya ng 1,000 molde. Mula po dun sa 1,000 pot mula po dun sa molde na kanya po ginawa. Ano po kayang magiging itsura noong pot na kanyang ginawa? Nandoon yung crack doon sa mga pot na magagawa. Kasi hindi niya napansin. Ganyan-ganyan po ang nangyari sa sangkatauhan nang nagkasala ang ating unang mga magulang na si Adan at si Eva. Specifically po, si Adan. Sapagkat siya po ang naging, representative
sa harapan ng Diyos kung bakit ang sangkatauhan ay naging makasalanan. Kaya po ang bawat tao na isisilang sa mundong ito ay nagtataglay ng tinatawag po nating corruption because of that sin. Hindi lamang po ito separation from God, but also corruption in humanity. Tayo po yung mga makasalanan, hindi dahil nakagawa tayo ng kasalanan, kundi kaya tayo nakagagawa ng kasalanan sapagkat tayo isinilang na mga makasalanan. From the first garden, sa Garden of Eden, to the last judgment ng Panginoon, isang katotohanan po ang nananatili. Ang problema ng sangkatauhan ay hindi lamang po dahil sa siya'y nagkakasala, kundi ito po ay may kaugnayan sa ating unang magulang na si Adan. Kaya naman po sa Romans chapter 5 verse 12 to 21, ay makikita po natin sinabi sa atin ng salita ng Diyos ang pinakaugat na dahilan ng kasalanan. At kung paano po tayo sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos ay matutubos mula sa kalagayang ito. Malinaw na sinabi po ni Apostol Pablo sa atin kung paano ang kasalanan ng isang tao ay nagdulot ng kamatayan sa lahat. At kung paano naman ang pagsunod ng isang tao ay nagdulot ng buhay sa marami. Kaya po ang passage po nito, ang text po o verses po nito, ay isa po sa mga pundasyon ng tinatawag po nating doktrina ng original na kasalanan. Sapagkat si Adan ang nagsilbing representative po natin. Sa Tagalog siya yung pinakang ang term na sa Tagalog, yung representative is siyang nakalimutan ko yung term na ginagamit. Na siya yung pinakang kinikilala na sa lahat ng ito, ombudsman sa ibang salin, pinadadala sa ibang bansa. Nakalimutan ko lang yung right term sa Tagalog. So, representative na lang po ang gamitin natin at alam ko naman po pamilyar po kayo. Kinatawan yun, that's the right word na iniisip ko. Kinatawan ng sangkatauhan. Na kung bakit po ang sangkatauhan ay nagkasala sa pamamagitan po ng ating kinatawan na si Adan. Ang ibig sabihin po ng original sin o original na kasalanan ay ito po yung kalagayang espiritual ng mga tao na minana natin sa ating unang mga magulang bilang ating kinatawan sa harapan ng Diyos. Hindi lamang po ito simple na kinopya lang natin si Adan sa kanyang pagiging makasalanan, kundi ito po ay minana ng bawat isa po sa atin. Ayon po sa Westminster Confession of Faith 6:3-4, sabi po sa atin ng Confession of Faith ito, they being the root of all mankind, Adam and Eve, the guilt of this sin was imputed, and the same death in sin and corrupted nature conveyed to all the posterity descending from them by ordinary generation. Ano po ibig sabihin sa atin ito? Ito po ay nagtuturo sa atin ng kondisyon ng tao sa harapan ng Panginoon na hindi po sinasabi na kung bakit ikaw ay makasalanan ay dahil nakagawa ka lang ng kasalanan, but yung ating tinatawag na covenant union, yung ating kaugnayan. Kanino po? Sa ating unang magulang, kay Adam, kung bakit tayo po ay naging makasalanan. Kaya first, from Adam, tayo po ay naging makasalanan, but yet, by grace, through Christ, tayo naman po ay pinawalang sala. Ayon po kay Dr. Charles Ryrie, sa kanya pong book na Basic Theology, ay nagbigay po siya ng 3 aspeto patungkol po sa kasalanan. Kung paano po natin ito maiintindihan. Meron po silang tinatawag na inherited sin, yung binanang kasalanan na ipinapasa from generation to generation. But there is also what we call imputed sin. No po, isinalin sa atin yung kasalanan directly from Adam, isinalin sa atin yung kanyang kasalanan. At yung kung tinatawag na individual sin, na ikaw na mismo yung nagkakasala, at ito po hindi napapasa.
Kasi ikaw mismo yun. So meron po tayo noong inherited na ipinapasa at yung imputed na inilagay sa atin. Kaya dito po sa ating pong pag-aaral with regards to the original sin and human corruption, ayon sa Book of Romans, ay makikita po natin ang mga bagay patungkol sa kasalanan. Ano ba ang nangyari sa sangkatauhan matapos na magkasala si Adan? Yan po yung ating sasagutin. Una, titingnan po natin kung paano pumasok ang kasalanan. Kumatok ba yan sa atin? Saka siya pumasok? No po? O kaya titingnan po natin paano kumalat the spread of sin. At ano po yung consequences ng sin after na magkasala ang ating mga magulang at yung pong solusyon na ibinigay ng Diyos sa ating kasalanan. So tingnan po muna natin, paano ba pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Sabi po sa atin sa verse 12, malinaw, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin. Ang kasalanan po ay hindi po nagsimula sa sanlibutan na parang chance lang, na parang sumubok lang. Hindi po. Ito po ay pumasok sa pamamagitan ni Adan. So dito pinakita po sa atin ni Apostol Pablo na ang kasalanan po is actually foreign invader. Para po siyang mananakop. Ano po? Nag-invade sa isang bansa na kanyang nais sakupin. So para po itong pumasok sa isang gate ng walang paalam. Ano po? In the gates of God's creation. So humanity was created holy. Tayo po inilikha ng Panginoon. Naniniwala po tayo dito. Ano? Tayo po inilikha ng Panginoon na mga banal at matuwid. In Adam and Eve. Na po? Kay Adam and Eve. Humanity, yung panahon po niya. But, nung pumasok po ang kasalanan, dahil po sa pagsuway ng ating unang mga magulang o ni Adan, ay nagkaroon po ng malaking problema. No po? Ito po ay totoo sa istorya sa Genesis chapter 3 kung paano pong nagkasala ang ating unang mga magulang. Alam niyo po, tinuro po nakaraan ang utos na ibinigay ng Diyos sa ating unang mga magulang. Ano po ang utos na yun? Huwag nilang kakanin yung bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Kasi kung kakainin nila, sila'y mamamatay. At nangyari po, matapos po na ito'y subukin ang ating unang mga magulang mula sa chapter 1 at hanggang verse 7, ay nakita po natin na sila po ay nagkasala. Kaya sabi po ng verse 8, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki, tinanong, saan ka naroon? Sabi po ng verse 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong hubad? Hubad ka. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman dito. So dito makita po natin that our first father and mother directly disobeyed God in the Garden of Eden. Sila po ay they transgressed against the law of God. Sinuway po nila direkta ang utos ng Panginoon. At bilang kinatawan ng sangkatauhan as our representative in the presence of God, nung nagkasala si Adan, yung kanyang kasalanan ay naibigay po sa atin. Kaya tinatawag po na at sinabi po na malinaw ito sa Romans chapter 5, verse 18 to 20. Ano po ang sabi sa atin sa Roma? Chapter 5, verse 18 to 20. Sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ano po? Ano daw po nangyari sa atin? Pagsuway ni Adan, pero nagdulot ng kaparusahan. Kanino? Sa ilan? Hindi, sa lahat. To all humanity. Because Adam, as our representative, kinatawan natin sa harapan ng Diyos,
ay sabi nga nung isang nakausap, siguro kung ako nandun, hindi ko masusuway. Eh si Adan nga, ng banal, ng panahon, walang batik na anumang kasalanan. Ay ano po, nagawa pa rin nilang magrebelde at sumuway sa utos ng Diyos. How much more? Tayo! Ano po? Kung siya'y nagkasala, magkakasala din po. Ano po? But there's one man, God man, who fulfilled the law. Yan po yung ating Panginoong Jesucristo na ating po tatalakayin sa mga susunod natin pag-aaral. So sa covenantal head natin, si Adam, just as Christ stands as the covenant head para po sa mga tinubos, si Adam din ay naniniwala po tayo. Kasi kung paano kay Jesus ang marami ay natubos, tayo na mga tao sa pamamagitan ni Adan ay nagkasala. Kaya nang nagkasala po si Adan, in the presence of God, legally, in our legal standing, we are guilty. We are all guilty before God. Sabi nga po ng isang Puritan proverb, sabi po ng ito, in Adam we fall, we sin all. In Adam's fall, we sin all. Sa pamagitan daw po ng pagbagsak o pagkakasala ni Adan, lahat tayo ay nagkasala. Alam niyo po ba na meron pong historical development in the history kung paano po pinaniwalaan ito ng mga churches? Specifically during the 4th and 5th century, meron pong dalawang tao na medyo nagkaroon ng usapin sa bagay po na ito. That is Augustine and Pelagius. Na po, si Pelagius in 4th and 5th century, nagturo siya that man is born neutral. Ano po yung ibig sabihin nun? Na ang tao po ay nasa kanya kung gusto niyang magkasala o hindi. While Augustine, at sinabi niya pa po na kaya ang tao ay naging makasalanan ay kasi tinularan niya ang ginawa ni Adan. But si Augustine taught that Adam's sin, si Augustine naman po, ay nagdulot ng corruption. Ano po? Naging corrupt ang tao. At ito po ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos para siya po ay mapanumbalik. Kaya in the Reformation years, in the 2nd century, mas in-emphasis ng mga reformer, tulad po ni Martin Luther, yung katotohanan na kung bakit ang tao ay hindi makalalapit sa Panginoon, it's because yung kanyang will, yung kanyang kagustuhan, ay ano po, in bondage, alipin. Kaya po sumulat si Martin Luther na tinatawag na bondage of the will. Ano po? Because yung pong will ng tao, bilang mga makasalanan, ay ang sinusunod niya ay ang kasalanan. Maging si John Calvin sa kanyang institutes, ay kanya pong binigyan diin that humanity is in radical corruption. Radically corrupt ang tao. Kaya ang kailangan po natin ay biyaya ng Diyos para sa ating pananampalataya at kaligtasan. Kaya ang orihinal na kasalanan, therefore, ay pinapakita po sa atin na tila po hereditary ang ating pong depravity. Dumadaloy sa dugo ni Adan ang pagiging makasalanan. Mamaya mas bibigyan din ko po yan paano po ito kumalat sa atin. Ano po? At kaya naman po yung corruption, yung nature ng man changes after the sin of our first father, Adam. Kasi ang nature ng tao before, in the creation, is holy and blameless. But after the fall, it became corrupted. Kaya po meron tayong tinatawag na sinful nature. From a holy nature became sinful nature. Ganyan po ang nangyari sa humanity. So yun po yung pagpasok ng kasalanan, yung entrance of sin. But when sin entered the world, hindi naman po siya basta pumasok na walang gagawin. It spread to all humanity. Totoo po ito sapagkat sinabi, tingnan niyo po, wala pa man yung kautusan sa panahon ni Adam to Moses, pero bakit namatay na sila? It's because of sin. Kasi kung ang tao ay hindi po siya naapektuhan sa kasalanan ni Adan, di sana ang tao hindi namamatay. Lahat sila hanggang ngayon buhay pa. No,
because of sin, because of the corruption of humanity, lahat ng tao ay namamatay. Yan po yung pagpapatunay na tayo po ay nadamay sa kasalanan ng ating unang mga magulang. Tulad po ito ng virus. Ano po? Sin is like a virus that is spread and brought death. Malinaw, maliwanag pa po sa ating mga isipan at experiences, yung COVID-19. Ano po? Ang ating pong bansa, ang buong mundo, ay wala po atang nakalusot. Ano po, sa virus na ito. Hindi ko lang po alam kung sa Alaska ay nakaabot ang virus na ito. Pero halos lahat ng bansa ay inabot na apektuhan ng virus po na ito. Kaya po sinabi, the law of Moses, sa panahon ni Moses, wala pa yung kautusan, ay doon na ang kamatayan. Sapagkat ito po'y nagpapatunay na ang kasalanan ay aktibo. Ano po? At naroon na bago pa po ang kautusan. Kaya naman po, ito po yung tinatawag po natin, yung guilt ni Adam ay ibinigay sa atin to all humanity. That's why everyone dies. Kaya lahat po tayo ay namamatay. Yung transmission po nito, again, hindi po yan by imitation. Hindi tayo naging makasalanan dahil ginaya lang po natin. That's actually Pelagian error. It is the error of Pelagius. When he taught in the 4th and 5th century, na tinuro niya that man is born neutral. No, man is not born neutral. We are all sinners at birth. Sa sinapupunan pa nga hindi pala at birth, sa sinapupunan pa lang. Alam niyo po, sabi po ng Psalms 51:5, ang testimony ni David. Ano po ang sabi ni David sa awit 51:5? Sabi niya po ay ganito: ako'y masama na. Kailan? Yan po natin ha. Yun ang unang tanongin natin ha, si David. Kailan daw niya sinabing siya'y masama na? Buhat ng isilang. Makasalanan na ng ako'y iluwal. Sa ibang salin po, sa English, mas maganda sa conception pa lang. Ay siya'y makasalanan na. At ng isinilang ay siya'y makasalanan. At yan din po ay sinabi ng 58 verse 3 ng awit. 58 verse 3, iyang masasama, tingnan niyo po sa mula pa sa pagsilang ay sinungaling na. Sipin po ninyo yun. Ano po? Eh tayo, para malalaman natin sinungaling ang isang bata kapag narinig natin siya ay nagsalita ng kasinungalingan. Pero si David, sinabi na sa atin ng salita ng Diyos, yung mga masasama sa mula sa pagsilang ay sinungaling na. Hindi pa siya nakagagawa ng anumang kasinungalingan, pero itinuring na ng salita ng Diyos na siya'y sinungaling. That's actually corruption. That's the nature of humanity. Tayo po yung mga makasalanan. May bata ba, meron ba kayong mga anak na tinuruang magmura? Mang-away ng kapwa? Ano po? O kaya ay manuntok ng kanyang kalaro? Mandaya sa eskwela? Ang mga magulang, pilit pa nga nating tinuturuan ng ating mga anak na ano po, mga magulang, no? Na gumawa ng mabuti. And yet, may mga pagkakataon na alam po natin na kahit alam natin na di maganda, ay nagagawa ng isang bata. It's because of the moral corruption that is in man even before birth. Bago pa siya isilang. Kaya naman po, tayo ay hindi po neutral. Hindi po tayo niniwala na neutral. But we are corrupt individual. Because of our namana po natin ang kasalanan. Ito po yung totoo. Bakit naniniwala po tayo sa tinatawag na total depravity? That man is totally depraved. Hindi po ibig sabihin nito na hindi makagagawa ang isang tao ng magandang bagay sa kanyang kapwa. Ano po? Ang ibig sabihin po nito ay yung kanyang isipan, ang kanyang kagustuhan, at kanyang mga nararamdaman is so corrupt that yung imahe ng Panginoon kasi ay hindi po siya na-destroy, ano? Nung nagkasala po ang ating mga magulang, hindi po nawasak yung imahe ng Panginoon.
nanatili pa rin po yun. Ang nangyari lang, para po itong basag. Nakita na po kayo yung salaming basag. Pag basag yung salamin, pag tumingin ka, nandun ka naman. Pero malabo. Ano po? Malabo yung iyong paningin. Kaya ang tawag po natin dyan, na-distort ang image ng Panginoon sa humanity. This is true because even Augustine says, we are not sinners because we sin. Hindi po tayo makasalanan dahil tayo nagkakasala. Kaya tayo nagkakasala ay dahil tayo ay makasalanan. Natural po yun in humanity. That yung sin ay nagagawa po natin because we are sinners from birth. Ano po ang naging dulot ng kasalanan sa sangkatauhan? What is the consequences of sin? It brought condemnation. Nagdala po ito ng kaparusahan. In fact, it has 3 consequences upon humanity. Ano po yung tatlo na naging bunga ng kasalanan? Una, legally, sa harapan ng Panginoon, ay tayo po bilang Diyos na hukom, tayo po ay under condemnation. That's why we believe that unless God elect or choose anyone, no one will be saved. Malibang Diyos ay pumili ng mga maliligtas, wala pong maliligtas. Because under the judgment of God, if humanity is sinful, lahat po tayo ay mapapahamak. Kung gagawin lang po ang katulad ng Diyos, sa sangkatauhan, bakit? Meron ba sa ating hindi makasalanan? Lahat tayo ay makasalanan. Kung ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot laban sa sangkatauhan, lahat po tayo ay karapat-dapat dalhin sa impyerno. Maliban na lang po, maranasan po natin ang biyaya ng Panginoon na nagdudulot ng kaligtasan. So, legally, we are condemned before God. Morally, tayo po ay corrupt. Kaya tayo nakagagawa ng kasalanan. Our hearts love darkness. Sabi nila, Pastor, basahin mo ang puso ng tao. Di ba may mga tao na sadyang ang puso ay kahit masama ay mabait pa rin? Alam niyo po ba, sabi ni Jeremiah, what is deceitful above all things? The heart of man is deceitful above all things. Mapandaya ang puso ng tao. Kaya maging maingat po tayo, no? May mga kausap tayo, bait-bait. Pero hindi nyo alam, ang laman pala ng puso, purong puno ng puot at galit. Kasi hindi mo mabasa yun. But God knows every heart. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Kaya nung tumingin ang Diyos at inalam niya ang puso ng tao, sabi ni Jeremiah, ano po? Ang puso ng tao ay mapanday. Kaya kailangan po natin ang biyaya ng Diyos para mabago ang pusong ito. Ano po? Ang pusong masuwayin. Kaya po yung original sin, in a full sense, meron ka ng imputed guilt, ibinigay na guilt sa'yo because of the sin of Adam. Namana mo pa yung corruption na yun. Because of Adam. Yan po yung reality sa sa Romans chapter 5, verse 12 to 21. Kaya yung kapatid natin, tinatanong kung ano pong ibig sabihin ng Romans chapter 5, verse 12. Sin spread to all men. Humanity. Read it literally. Basahin nyo yung literal, yung teksto na yun. Ano po? Yun na yun. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamagitan ng ating unang magulang na si Adan. At ang kamatayan dahil po sa kasalanan. At ito po, dahil ang lahat ay nagkasala, lahat po tayo ay namamatay. Literally, read it. And you will know how to explain yung kung nangyayari sa sangkatauhan. Kaya naman po, apart from God's divine intervention, kung hindi po kikilos, hindi po gagawa ang Panginoon sa isang tao, man will not choose God. He cannot choose God. He cannot love God. He cannot seek God. In Romans chapter 3 verse 12, ano po sabi sa atin? Tingnan po ninyo. Sinabi ni Apostol Pablo, nung ipinapaliwanag niya kung bakit kailangan ang sangkatauhan ng pagpapawalang sala o justification, Paul knows the condition of every humanity. Alam ni Apostol Pablo ang kalagayan ng sangkatauhan. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Pareho magkaiba ba ang mga Hudyo sa Hentil? Sino po yung mga Hentil? Tayo po yun. Kung di tayo kabilang sa mga Hudyo, tayo yung mga Hentil. Tayo yung tinuturing ng mga Hudyo ng mga Hentil. Hindi kabilang sa
mga pinili noon as a chosen nation. Hindi, sabi ni Pablo, tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Malinaw, di ba po? Ano na po ang lahat ng tao? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Maging Hudyo man o Hentil, kaya't ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sabi nila, nasa Psalms daw yan, Psalms chapter 14. Basahin po natin yung Psalms 14 para patunayan na sangkatauhan ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Huwag niyong kakaligtaan yung verse 2. Verse 1. Ito po'y kinote ni Paul sa Romans 14. Sabi niya po, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay pasasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala nga kahit isa. Verse 2, basahin mo. Ano sabi po ng salita ng Diyos? Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauhay kanyang sinisiyasat, tinitingnan kung may taong marunong pa. Sabi po ng sunod, na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Sabi ng verse 3, silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man. Wala nga, wala. Malabo po ba yun? Sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kalagayan ng sangkatauhan. Walang humahanap sa Diyos. Hinanap po ba ang Diyos? Totoo bang hinanap mo ang Diyos? Ang Diyos ang nakasumpong sa atin. Because God will draw every individual. Everyone to Him for them to be saved. Kaya kailangan po natin ng soberanong biyaya ng Diyos para tayo po ay magtamo ng kaligtasan. Kaya manitluod po tayo sa kabagan ng Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos na po, nang bawat po sa atin ay makasumpong ng tunay na biyaya ng Panginoon. The will is not free. God choose. It is not who choose God. Na po, that's why there's solution for sin. Hindi po hinayaan ng Diyos ang kalagayan ng tao na pagiging makasalanan. Sabi po sa atin ng 18-21, therefore as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Praise God, because the story of Adam does not end with their sin. Hindi po natapos ang kasaysayan ng sangkatauhan dahil po sa kasalanan ni Adan, kundi ito po ay nagpatuloy sapagkat may darating na isang Adan na po, nasusunod sa kautusan ng Diyos at magdudulot ng buhay at hindi kamatayan. Christ as the second Adam, He stands as the head of new humanity. Kay Adam, as ating kinatawan sa harapan ng Diyos, lahat ay nagkasala, lahat ay namatay. In Christ, na kinatawan natin sa lahat ng Diyos, ang sino mang sa Kanya'y sumasampalataya, ay ano po, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay maliligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. In Adam we die, but in Christ we live. Well, as a conclusion sa ating pong katuruan sa umaga pong ito, what happened to Adam in sin? Ano ba nangyari kay Adam? Ang humanity nagkasala. Legally, morally, spiritually. Sa pamamagitan ni Adam, yung guilt po na naging sa atin, ang ating pong nature, ang ating pong pagkatao ay nabago. Tayo po ay naging makasalanan. Ang kamatayan ang naging hantungan ng lahat ng tao. Only in Christ, the second Adam, we will have the triumph of God's grace. As a practical application, kapag naalala po natin yung kasalanan ni Adan, maging mapagpakumbaba po ang po sa atin. Huwag na tayong magmayabang, mga kapatid. Walang pagmamayabang sa harapan ng Panginoon because God will what?
will bring down those who are proud. He will give grace to the humble. Sa mga mapagpakumbaba, tatanggap sila ng biyaya ng Panginoon. Ngunit sa mga mapagmayabang, sila'y ibabagsak ng Panginoon. In Adam we die. Fear God. Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Sapagkat alam po natin na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya mga kapatid, sa mga nakikinig sa oras na ito, nagkakasala ka ba sa harapan ng Panginoon? Yan ang nagdulot sa atin ng kamatayan. In Adam, we are guilty. Ang kailangan po natin gawin ay tumakbo kay Kristo. Lumapit sa Panginoon. Sa Kanyang biyaya, alam po natin na tayo tutulungan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi po natin talaga kayang lumapit sa Panginoon, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos mula sa Kanya pong masaganang biyaya ang tutulak po sa atin para tayo po ay makalapit sa Panginoon. Ito po ang ating pong mensahe sa umaga pong ito. In Adam, we sin, but in Christ, we live. Palain po tayo. Left for